Good evening! Hi, I'm Verna. I'm Daniel. And welcome to Bonfire Night. Sumuli, wini-welcome po namin lahat ng mga pastor, mga primary leaders, mga disciples, mga magulang. And kung first time ka dito, welcome sa Bonfire Night. And wini-welcome din po natin yung ating mga ka-Bonfire Night na nanonood sa ibang bansa. So sa ating pagpapatuloy po ng Bonfire Night, so sama-sama po natin panoorin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So praise God sa ating Bonfire Things to Remember. So tayo mga ka-bonfire, maging mindful po tayo habang ongoing yung ating live. Make sure po natin na hindi lang tayo basta nag-watch lang dyan sa ating live, but tayo rin po ay active na nag-engage sa ating comment section. Amen to that. And sa pagpapatuloy po natin Bonfire Night and to set the atmosphere ng ating gawain, so inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo ay tumayo at sama-sama po nating papurihan ng ating Panginoon sa pangunguna po ng CGS Philippines Worship. Beholding your beauty is all that I long for. To worship you, Jesus, is my sole desire. For this very heart you are shaped for your pleasure, purpose to lift your name high. Here in surrender, in pure adoration, I enter your courts with an offering of praise. I am your servant, come to bring you glory, as it's fit for the work of your hands. Now unto the Lamb who sits on the throne, be glory and honor and praise. All of creation resounds with the song, worship and praise the Spirit now living and dwelling within me, keep my eyes fixed ever on Jesus' face. Let not the things of this world ever sway me. I'll run till I finish the race. Now unto the Lamb who sits on the throne, be glory and honor and praise. All of creation resounds with a song, worship and praise the Lord. Now unto the Lamb
So praise and glory to God sa papuring awit po na inatid sa atin ng CGS Philippines Worship. So maraming salamat po, and I know na yung bawat isa sa atin handa na makarinig ng mensahe ng ating Panginoon through our bonfire speaker. So I encourage yung bawat isa na wag na po tayo manood basta, kundi mag-engage po tayo, and kung possible mag-take notes po tayo sa mapapakinggan nating message na ihatid po sa atin ng ating bonfire speaker. So for our speaker, so she is one of the 144 leaders under Karina's Net, a leader of leaders, a missionary worker. Let's welcome Evelyn Ranido. Good evening, everyone. Good evening, mga ka-bonfire. Okay, let us bow your head po. Tayo po ay muna manalangin. Praise you, Father God. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Naway samahan niyo po ako. Bigyan niyo po ako ng wisdom, knowledge. Langisan niyo po ang aking labi upang ipahayagin yung salita. And we pray, Panginoon, na ang mga wala pa dito, Lord, hipuin niyo po ang puso nila upang makapanood sila. Samahan niyo po ako na naway tumimo sa kanilang isipan ng aming pag-uusapan upang ipahayagan yung salita. Ito po ang aming samot dalangin in Jesus' name. Amen. So, yun. Thank you, no? So, maraming salamat. Una sa lahat po, no, kay Ate Del and kay Pastor. One of the privilege po and opportunities na speak pa ulit ako dito sa bonfire. Good evening. Good evening sa mga primaries, sa mga leaders of leaders, sa disciples, attendees, and also sa mga invites po, no? Especially sa mga invites. Thank you po sa pag-join nyo ngayon. No? So, stay tuned lang po tayo para po sa ating pag-uusapan. Okay? So, yun po. So, ang ating theme is where to build a spiritual legacy. So, sabi ko dito sa Philippians 4, verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. So, yun pa, no? Na talagang dito natin makikita sa spiritual legacy, ano bang kailangan natin gawin, no? So, una, yung nurturing o yung pag-aalaga natin sa ating inner, yung ating sarili, di ba po? So, yung mindfulness natin, yung pag-iisip natin, sometimes kasi, di ba ho, usually, lalo na sa mga bilang isang leader, nandun talaga yung concern namin, no? Like sa mga disciples, attendees, bakit kailangan nating gawin, no? So, or sometimes, iba agad yung iniisip nila, lalo na kapag nag-chat na, no? So, para bang ayaw na nating isiin kasi parang, naku, kukulitin na naman ako. So, nandun yung mga parang negative think agad, di ba ho? Pero, kailangan natin paano natin mabibuild yung ating spiritual life, no? So, napakahalaga po yung self-compassion natin, no? Kung bakit tayo nagmamalasakit sa bawat isa, which is, ginagawa ho natin yan, hindi lang sa ating sarili, and especially sa ating sarili na kailangan for spiritual natin is ingatan natin yung sarili natin. Huwag natin pasukan yan ng alak, di ba po? Ng sigarilyo or anything na magpupuyat ka, di ba ho? Kasi nandoon ho na talagang physically dyan. Dapat, di ba ho, makikita natin as physically, nandyan yung focus nandyan yung appearance, nandyan yung talagang nag-i-invest ka for yourself, di ba ho? Pero kumusta naman? Kumusta yung ating spiritual life, no? So doon ho, kasi sometimes kasi physically ang healthy mo pero yung spiritual life mo, di ba ho, kung malnourished yan, imaginein mo ano ba yung malnourished, no? So example natin sa mga nag-devotion this week. So, siguro makaka-relate kayo, no? So, type nyo lang ho, engage po kayo regarding kay Job, di ba ho? So, makikita natin siya physically, di ba? Recently, talagang sinubok siya ng Panginoon, which is yung kanyang physical, di ba ho, na may mga sugat siya, nandun ho talagang kumbaga yung tingin sa kanya ng mga tao, 'di ba? Ng mga kaibigan niya, which is kahit yung sarili niyang sa kanyang sariling asawa, 'di ba ho, na talagang halos mandiri na sa kanya. Pero
tingnan natin yung spiritual life ni Job. Di ba po, healthy. Kasi bakit healthy? Dahil tapat pa rin siya sa Panginoon, even na talaga sinubok na siya, di ba? Doon ho natin makikita. So, physically, mentally, nandoon na ho na talagang nakarana siya emotionally, like yung sa mga anak niya nung nangyari, 'di ba ho, na sunod-sunod yung emosyon niya, 'di ba ho, na talagang antindi na hindi niya ma-realize kung paano nangyari 'yon. At the same time, talagang mentally, talagang maapektuhan siya. But still, continuous. Nandun yung spiritual life niya pa rin, di ba? Na nagpapatuloy siya, no? So, kumusta tayo, di ba? Sometimes, parang pag sinubok pa lang, nandun na, parang gusto mo nang iwanan, di ba? Parang, ay, hindi na ako mag-cell group, di ba ho? So, yung mga ganong bagay. But still, isa yan na tayo po ay tinawag ng Panginoon. No? Tinawag tayo ng Panginoon na before na nasa kadiliman tayo. So, dinala tayo sa liwanag. That's why bakit nandito tayo right now, di ba? So, nandun po na makikita natin na tayo'y tumitibay. Tayo po ay lalong nagpapasalamat na tayo sa Panginoon sa mga small things na nangyayari sa atin. So, bago yan, dapat nandoon ho na talagang paggising pa lang natin sa umaga, before natin ilapat yung ating mga paa sa sahig, di ba ho? So, dapat nandoon pa rin yung panalangin natin sa Panginoon. So, unahin natin yung ating spiritual. But usually, di ba, paggising mo, talagang ang uunahin natin, di ba? Magkape, almusal. So, nandun yung iniisip eh. Pero kapag tayo, yung spiritual natin is healthy, so, hindi yan ang inuuna natin. So, napakahalaga po, no? Same sa ating panalangin na talagang, sabi nga doon, di ba ho, sa Efeso 3:16 na talagang lagi tayong manalangin. So, huwag tayong mawala ng pag-asa. So, napakahalaga po dahil yung kapangyarihan ng Panginoon, no, sa buhay natin. So, dapat pinamumuhay natin yan. So, may mga trials tayo sa buhay na sometimes hindi natin ine-expect. So, hindi tayo nayayanig. Kasi po, rooted tayo katulad tayo sa puno na hindi tayo yung tipong branches ka lang or leaves ka lang dahil, di ba ho, kapag yan ay humangin, nasi-shake, di ba, nalalaglag ho yung leaves. Pero kung rooted ka, kahit anong shake, hindi basta-basta. So, yun yung mga dumarating sa ating trials na even na talagang feeling natin hindi natin kaya, pero dahil yung pagiging healthy ng ating spiritual, so doon ho natin makikita na talagang ibibigay ng Panginoon. At the same time, ano ba yung regarding first sa ating spiritual, yung ating Holy Spirit, di ba po, yung fruit of Spirit natin. So, doon matatagpuan, di ba, sa Galatians 5:22-23. So, anong meron doon? So, yung love, joy, peace, patient, kindness, goodness, gentleness, and self-control. So, kumusta? Doon ba sa nabanggit ko? Meron bang pailan-ilan lang? Love lang? Kasi okay ka ngayon dahil may pamilya ka or masaya ka lang right now, pero pag sinubo ka na is nandun na, wala na yung joy mo. Or di ba ho, napakasarap na meron kang peace of mind na talaga hong kahit hindi ka man pinagkukulang, hindi ka pinagsosobra, pero nandoon ho, no, na talagang basic sa'yo na hindi ka tulad before na talagang para bang irritable ka, di ba? Yung para pag dumating lang yung sahod is ang bilis mawala. Pero ngayon, dahil mayroon ka ng kumbaga kontento ka na, may contentment ka na sa sarili mo. At the same time, kung dating magaliting ka, mapapansin mo sa sarili mo or even yung mga nasa paligid mo magugulat, uy, nandun may self-control ka na. Yung tipong, Lord, samahan niyo ako. Napakasarap ho, di ba ho? Na talagang sa atin mismo, yung self-control,
napakahalaga ho yan kasi dapat kawangis na tayo ng Panginoon, no? So, yun po. So, dako ho tayo for number 1. So, sabi ho sa number 1, being founded on faith and obedience to God. So, yun po. Sa Romans 16, verse 26. So, NIV po ako. But now, it has been revealed through the prophetic writings and according to the command of the eternal God made known to all nations for the obedience that comes from faith. Yun. So yun po na napakaliwanag na talagang kapag ipinapahayag daw po sa pamamagitan ng isinulat ito ng isang propeta na talaga po ang utos na to ay sa lahat ng tao na sumasampalataya, no? Na sumunod tayo. So, yun po na talagang hindi yan yung tipong parang, ay, kailangan ko sumunod kay leader kasi gusto kong yung piniplease. So, huwag tayong titingin sa tao. So, ginagawa natin yan para sa Panginoon. So, ano hubad? So, sa faith natin, dapat ninyo nandun yung trust. Kasi ang Panginoon, nandoon po na talagang may mga promises siya sa atin, no? Even yung guidance natin. At the same time, dapat nandun yung holiness natin bilang isang na mag-focus lang ho tayo kung ano man yung inatang sa atin ng Panginoon. So, hindi tayo nagre-reklamo na yung tipong, ano ba yan? Ano na naman yan? Di ba? Para bang pagdating sa gawain ng Panginoon is para bang hindi ka na nagiging wala na yung pagiging pananampalataya mo na talagang nandoon ka lang sa flesh, no? So, wisdom, napakahalaga ng wisdom na meron tayo na even bago tayo mag-decision, no? Dapat kay Lord, i-consult muna ho natin. Huwag tayong para sa sarili natin. Kasi mapapansin natin sometimes yung kagustuhan natin, di ba nagkakaroon ng problema, may hadlang. So, ibig sabihin, para sa sarili mo lang yun, hindi para sa Panginoon. Pero kapag smooth yan, ibig sabihin, ang Panginoon ang kumikilos. Ang Panginoon ay bibigyan tayo talaga. Kasi si Lord, hindi tayo ipinapahamak. So, sometimes parang, Lord, bakit ganito? Ba't hindi mo ibinigay yung gusto ko, yung prayer ko? So, may mga reasons po yun, no? So, hindi lang yung kaya ho natin hindi ginagawa or nandoon yung pagsusumbat mo sa Panginoon. So, meron pa siyang much better na ibibigay ho sa atin. Kaya, continuous lang tayo sa pananampalataya natin sa Panginoon. So, yun po, no, na talagang sabi nga ho sa James 2 verse 26 na, for as the body without the spirit is the body of death, so also the faith without works is death. So yun po, na talaga hong hindi naman pwedeng by faith ka lang, di ba? For example, na wala kang work, nag-pray ka lang kay Lord, pero hindi ka naman kumilos, hindi ka naman naghanap ng trabaho, or sa mismong ikaw na gusto kong maging leader, pero hindi ka naman kumikilos, hindi ka naman nagwiwi ng soul, hindi ka naman nag-i-invite, di ba ho? So, paano mo, hindi naman pwede na without work yun. Kasi talagang totally na hindi ho talagang mangyayari na magkaroon ka. Kasi sometimes kasi ang iniisip lang po natin is nandun yung faith mo pero ayaw mong gumalaw. So, dapat, paano tayo sasamahan ng Panginoon? So, napakahalaga na makita yon yung ating pananampalataya sa Panginoon, no? So, mahalaga ho na nandun yung kilos together, di ba ho? Package yan with work na po tayo. So, hindi tayo mapaghanap. So, napakahalaga po na bilang isang leader, hindi mo kumbaga, nandun na pinahahalagahan natin kung ano yung kinikilos natin. Like, example ho tayo sa faith, sa isang babaeng 12 years na inaagasan or dinudugo. Di ba ho? Anong sabi niya doon? Mahawakan niya lang yung laylayan ng damit ng Panginoon is gagaling siya. So, yun yung pinaka-ano ho talaga na by faith talaga ho, di ba? Nakumilos din siya. Talagang hinawakan niya yon. Kasi madaling sabihin sa isip mo na hahawakan ko lang to. Pero kung walang work, so useless dahil doon. So at the same time kay Jairus, di ba po, yung anak niya, na anong sabi ng mga tao doon, huwag ka nang tumuloy, Panginoon, kasi patay na yung bata. So wala yung faith ng mga tao, di ba ho? Pero anong ginawa ng Panginoon? Tumuloy pa rin siya at
nabuhay yung bata. So doon natin makikita or doon tayo nasusubok. Sometimes kapag po tayo ay dumadaan sa mga trials na akala mo, Lord, hindi ko na kaya to. So no, hindi naman ibibigay sa'yo ng Panginoon yan kung hindi natin makakayanan. So sometimes sa sarili lang natin yan na akala natin hindi kaya. So ganun po, dapat sa sarili natin mismo na yung pagwiwin natin ng soul, di ba? Sometimes nahihiya ako, ayoko nito, or nagpe-pray ka nga, without action naman. So, dapat ho talagang sinasabayan natin tayo mismo. May mga things of flesh tayo na sometimes, di ba? Yung mga challenges, yung halimbawa, gusto mong tumalon sa mataas na heights na so gagawin natin kasi gusto natin ma-experience kung anong pakiramdam. So same din ho, na dapat sa paglilingkod natin sa Panginoon, di ba ho, na talagang why not, itry mo. Hindi mo pa nasusubukan, tinatanggihan mo na, or hindi mo pa nga natatry. Bilang isang, for example, kung ikaw ay invite sa ayaw mo na, kumbaga, sinasabi mo na agad wala kang time, walang oras. So, hindi mo pa nasusubukan. So, yun po, na napakahalaga. So, same din ho regarding for obedience naman. So, doon ho natin makikita na yung pagpapasalamat natin, no? Pagpapasalamat, pagpapala ng Panginoon, na talaga hong doon makikita yung isang kamalig. Sabi nga ho dun sa Deuteronomy 28 verse 1-2 na talaga hong yung kamalig niya, yung bodega, punong-puno ho yun ng pagkain. Nandoon po na talagang hindi pinagkukulang. Pero dahil yun sa pag-uobey, yung pagsunod. Pero yung pag-disobey natin, makikita natin yan diba? Ano ho ba ang pagdi-disobey? Talagang kapalit niyan is sumpa. Nakakaranas ka tayo ng kaguluhan, kalituhan, di ba ho, na nag-aalala ka na, mapapansin natin yan before na talaga hong, lalo na sa mga parents, sa mga mami, nung pagmaliit pa yung mga anak natin, di ba, sakitin ho yan sobrang nag-aalala tayo niyan, takbo agad sa hospital. Pero ho, kapag tayo ay hindi ka nagdi-disobey sa Panginoon na kahit duguan na yung anak mo, parang kalmado ka pa rin, hindi ka nalilito, alam mo yung gagawin mo, hindi ka na i-struggle, kasi alam mo nandiyan ang Panginoon na talagang kung dati sobrang napaka-protected, no? So, dun po natin makikita, even tayo mismo, wala na yung stress, wala na yung sakit natin, anxiety, yung panic attack, so maraming bagay na kapag talagang nagdi-disobey, di ba ho, nandoon yung sunod-sunod nating nararanasan. Pero pag ikaw po talaga ay nag-o-obey, di ba ho, wala tayong inaalala. Even kahit subukin ka na para sa health mo, hindi ka natatakot kasi alam mong nandiyan ang Panginoon. So, same din ho as kapag leader ka naman, pag ikaw ay nag-disobey, matik ho yan Magpo-flow yan hanggang baba. Kung hindi ka nag-morning prayer, nagdi-devotion, same din. So, anong aasahan mo? Pero, ikaw mismo nagpa-follow up ka, pero hindi mo naman ginagawa. So, we need to check yourself talaga ho, na talagang dun mo makikita na ako ba ay nag-uubay pa rin ba sa Panginoon? So, magpa-align tayo sa Panginoon, isuko natin yan kay Lord. Lord, tama pa ba itong ginagawa ko? Ginagawa ko lang ba to para may hingin lang ako sa inyo, Panginoon? So, may mga ganong bagay, di ba ho? Na like pag sa mga bata, di ba? Alam nilang meron silang prize or may prinamis ka, kaya ginagawa nila yon. So, minsan tayo na iniisip natin na Lord, yung pray ko, ibigay nyo, ipagkaloob nyo, Panginoon, mag-uobey ako sa iyo. So, no, matik kung ganun yung nasa isip natin, sa mindset natin, so wag nyo nang ituloy kasi mas lalong hindi ka pagpapalain ng Panginoon, no? So, same din ho, makikita natin sa pagdi-disobey kay David. Diba si David ho, nung nagkaroon ho siya kay Bathsheba ng relationship, di ba po? So, pansinin niyo, nung nagalit ang Panginoon, anong ginawa niya? Hindi naman kay David Hindi doon ang Panginoon, ano sabi ng Panginoon sa mga anak mo?
So doon pinaranas ng Panginoon yung sumpa, yung curse. Ano ho nangyari? Ni-rape yung kaisa-isang niyang anak na babae, di ba ho? Tapos yung isa naman na kapatid, na anak niya is gusto pang kunin na gusto niyang maging hari. So napakagulo ng pamilya ni David dahil doon lang sa isang pagkakasala. So same din ho sa atin na kapag talaga po tayo ay hindi kikilos, bilang isang parents, bilang isang magulang. So, dapat makita yan sa atin eh. Magpo-flow yan sa anak mo eh. Even kung ikaw ay nagpapatuloy at nag-uobey sa Panginoon. Same, yung flow ng blessings na sa mga anak natin. Pero kung tayo mismo hindi makikita ho yun, talagang magugulat ka na yung anak mo, hindi mo akalain, nasa barkada na, di ba? Nandoon na magulo na yung buhay niya, hindi mo alam, umiinom na pala. Kasi nandun mismo ikaw, hindi mo pinaayos yung buhay mo sa Panginoon. So, yun yung magiging bunga. Di ba ho? Kaya napakahalaga na tayong parents, matik na talagang nandoon na magpatuloy tayo kasi by generation to generation po yan. So, dapat makita ho, no? So, bilang isang at the same time, ganun din. Di ba ho, sa cell group, minsan pag talagang na ayaw mong sumunod, ay magle-left na lang ako sa group, di ba ho? So, yon yung mga nagbabalak dyan, mag-left sa group, no? Dahil nga sa pagdi-disobey, no? So, wag na ho nating, ituloy yan, no? So, napakahalaga kasi ang pag-obey ho is protection yan favor, long life. Yun nga ho, di ba sabi, anong sekreto para humaba ang buhay mo? Maglingkod ka sa Panginoon. Mag-obey ka lang, sumunod lang po tayo. Napakadali lang naman, basic lang yun. Alam niyo ho, pag nakasanayan natin, di ba, yung gumising ka, mag-morning prayer, mag-devotion, mag-win ng souls, di ba po? Maging leader ka sa lahat ng gawain, mentoring. So, napakarami. Pero, pag sa umpisa lang naman ho yun Pero pag nakasanayan mo na, hindi na big deal sa atin. So, yun po, no, na talagang nandun yung abundant blessings. Lalo na ho, na kapag po talaga tayo ay nandun na dinadala natin sa paanan ng Panginoon. So, maraming benefits, di ba po? Na like yung guidance, yung peace, di ba? Yung strength mo. At the same time, yung fruitfulness mo. Kasi at nagiging answered prayer. Minsan nga yung hindi mo pa pinagpipray, nandiyan di ba? Unexpected blessings na nararanasan natin. Kasi nandun yung control, no? So namumuhay kasi tayo sa mga kumbaga yung hindi natin nakikita, no? So, yun po, dako ho tayo for number 2. So, sabi ho dito sa number 2, good character and righteous living. So, sabi ho dito sa Proverbs 13 verse 22, a good person lives in inheritance for their children's children, but a sinner wealth is stored up for the righteous. So, yun po, no, na sabi nga po is yung character, yung discipline natin, doon ho natin makikita na kasi kapag talaga nagiging mabuting tao tayo, nagiging mabuti tayo, matik, mamanahin niya ng apo mo. Kasi minsan nga ho, di ba, pag alam mo yung mga ng anak natin, ay, mana sa'yo yan. Pero pag may na-achieve, di ba, ay mana sa akin yan. So pag negative, hindi sa'yo, hindi nagmana, no? So nandoon po, doon natin makikita, especially tayong mga mami, tayong mga parents, no? Dapat nandoon na sa mga anak natin, alam natin yan, di ba, na sobrang alam natin na lalo na tayong mga mami, 9 months nating dinala yan sa ating sinapupunan, kaya sobrang napaka-protected natin na paglabas nila. No? Pero habang lumalaki yan, no? So dahil sa pagmamahal natin, dapat magkaroon din ho tayo, di ba ho, kumbaga ng border na hindi naman pwede na maliit pa lang yung anak mo, may something na, may ugali na. So, dapat nandoon na talagang itutuwid na natin. Kasi sometimes akala ng mga bata is tama pa rin yun, no? Kaya napakahalaga sa ating mga parents yan. Like, di ba makikita natin yan sa mga reels na tuwang-tuwa pa tayo, yung mga 3 years old na ang lalakas magmura, di ba ho? Na instead na talaga
hindi dapat yan ang pinapanood natin or hindi yan dapat yung nakikita rin ng mga bata. No? So, dapat nandun yung good character and respect. Kasi, alam nyo ho, kapag pinapalaki natin ng maayos yung mga anak natin, dalhin mo yan sa ibang lugar, which is talagang, andun ikaw yung magiging, hawangis na, di ba, kung ang attitude ng anak mo ay hindi maganda, kaninong anak yan? Hindi maganda yung pagpapalaki niyan. Pero kapag nakita yung anak mo is may respect, nandoon talaga na makikita yung magandang asal ng bata, di ba? Ang tanong niyan magulang Sinong magulang yan? Sinong parents niyan? Di ba ho? Kaya napakahalaga sa atin mismo bilang isang parents, nandoon talaga ho yung character natin. No? Even tayo, dapat hindi nakikita yan. Kasi matik ano ho yung larawan yun or ano yung attitude ng bata. So, ibig sabihin nandun yung parents. Like, for example, kung palamura ka, matik talagang makukuha ng bata yan Kung manginginom ka, di ba? Manunugal ka. So, akala ng bata is tama yun. So, dapat sa atin, as a model, kung makita nila, like, nagdi-devotion ka, so hindi ka mahihiya bilang isang parents na mag-devotion ka. So, hindi sila aangal kasi nakikita nila sa atin. Kung hindi nakikita, baka sumbatan ka pa. Diba? Hindi ka nga nagdi-devotion, ako pa kaya, diba ho? So, dapat nandoon na role model tayong mga magulang, no? So, dapat ho na pinalalaki natin yung mga bata na with discipline na parang hindi naman po pwede na alam mong mali na yung ginagawa ng bata, sobrang takot ka pang mapalo siya, di ba? Yung gano'n, na dapat nandoon yung attitude na hindi pwede na talagang sinasabi, ay, namana yan. No, hindi sa pagmamana yan, yung pagdidisiplin talaga ho. So, dapat ho, nandoon, same din ho, dapat maging prayerful tayo, no? So, matik yan, magpo-flow din yan sa mga bata, yung ginagawa natin, like, di ba, yung mga attitude ngayon ng mga bata, hindi mo pwedeng pagsabihan di ba? Lalo na ho kapag inuutusan, hindi naman sila mga bird, di ba? Ano ba yung bird? Tweet. Di ba? Pag inutusan mo, wait lang, di ba po? So, nandoon na talagang, doon mo makikita, doon pa lang, na hanggang ikaw na yung gumawa, di ba ho? So, dapat parents ka So, dapat nandoon talaga yung pagdidisiplino. So, mahalaga na makita the way kung paano tayo manalita, the way kung paano tayo kumilos, na maging matiwid tayo kasi nandoon ho talaga hanggang sa kaapu-apuhan natin, no? Na doon natin makikita. Kasi alam nyo ho, pansinin natin, yung mga bata, no? Na pag meron silang hiningi, like for example, gusto nila ng toys, iba yung iyak nila Yung iyak nila na gusto lang nilang bilhin. Pero yung bata na may nararamdaman, may something sa kanya at hindi pa nakakapagsalita, di ba nandun yung natin, worried natin, anong nararamdaman ng bata? Bakit siya umiiyak? Maybe may kabag siya or masakit ang tiyan niya or anything na So, nawo-worried tayo. So, same din tayo sa Panginoon. Na umiiyak tayo sa Panginoon na ang gusto lang natin is needs or yung wants lang natin. Pero yung pagluhod natin, sometimes sa Panginoon na nakikita niya na tayo ay nasasaktan, nahihirapan, dun kumikilos ang Panginoon. So, same din ho, na tayong mismo na wag nating hayaan na, hindi na ako kasi bakit hindi ako answered prayer? Or sometimes naman, magugulat ka, pinag-pray ko to parang last year pa. So, hindi nakakalimutan ng Panginoon yon. So, yun po, no, na kaya dapat ho talagang ganon na ang Panginoon talaga nagiging intimate tayo, no? So, sometimes yung iniiyak lang natin pang flesh lang, no? Lord, gusto ko lang, once lang, di ba? Hindi naman need, no? So, yun po. So, dako ho tayo for number 3. So, sabi ho sa number 3, sharing God's faithfulness. Yun, yung katapatan daw natin. So, sabi nga ho dito sa dalawang verse po ito, Psalm 78 verse 4 and Joshua 4:21 to 22. So, sa Psalms muna po tayo, 78 verse 4. We will not hide them from our children, but tell to the coming generation the praiseworthy deeds of the Lord and might, and the wonder that He has done.
So sa Joshua 4:21 verse 22 po, 21 po, and he said to the people of Israel, in the future, when the children ask you what these stones mean, 22, you will tell them about the time when Israel crossed the Jordan on dry ground. So yun po. So sabi nga ho na talagang dapat daw talagang sa ating mga anak, no? So wag daw natin ilihim. Wag daw natin dapat isinasalaysay natin. So yun nga po, no, na hindi naman po pwede na ikaw lang yung my Lord, ikaw lang yung kawangis ng Panginoon. So, di ba ho, parang napaka-selfish mo. So, napakahalaga ho na talagang nagsisimula yan sa pamilya, no? Bago tayo lumabas. So, napakahalaga na i-share natin yan. Even hindi man sila makinig, at least na i-share mo. Kasi, reminder ho na talagang kapag hindi natin yan i-share, hindi tayo nag-spread ng word of God, lalo na ho sa ating pamilya, pananagutan natin sila. Pero ho, kapag talagang binigay na natin yung best natin, nag-share na tayo, so hindi na natin pananagutan kasi nandoon na yung ipinahayag na natin ang salita ng Panginoon, no? So napakahalaga po na yun nga po, no, na kapag sa darating na panahon na talagang sa mga anak natin, dapat nasabihin natin na talagang turuan natin yan. Maliit pa lang, ipaliwanag na natin. Kasi nakakatuwa na makita ng bata. Kasi kung nagpe-pray ka, minsan mapapahiya ka pa nga eh. Kasi, di ba, napapakain ka, biglang yung bata pa magsasabi, pray first, di ba ho? So, nandoon kasi nakikita ng bata kung ano yung ginagawa natin. So, sometimes, napakaraming mga lost souls na dapat pinagpe-pray natin. Nandoon po na talagang alam natin yung heart natin, andoon po na dapat nandoon yung forgive mo, 'di ba ho, kung ano man. So i-stay natin na talaga pong i-accept natin ang Panginoon sa buhay natin kasi alam natin na nakikita natin yung new heart, 'di ba ho, na hindi na tayo magagalitin, wala na yung inggit, wala na doon yung mga bagay na mga yung old natin na ways, di ba po? So, napakahalaga din po yung pagli-lead natin or yung pag-guide, no? Kaya ho, nagpapatuloy tayo na even na sometimes talagang hindi nila naiintindihan, pero deserve kasi na maging influencer tayo kung ano man yung mga decision na dapat ho talagang ipinapakita natin sa kanila, binibigyan natin ng time, ng effort, kung ano man yun, kasi alam natin para kay Lord yung ginagawa po natin, no? Kaya bilang isang nandun yung katapatan natin sa paglilingkod. Kasi ho, hindi naman pwede nagiging faithfulness ka lang kasi okay ka ngayon, wala kang sakit, okay yung resources mo, paano kapag tinanggal ng Panginoon yan, di ba? Maglilingkod ka pa ba? So, napakahalaga ho na till end na talagang nandoon po yung pagiging pagiging yung katapatan natin sa Panginoon. So, sometimes nakakaranas kasi po tayo ng mga pagbamak, persecute, saan ho ba nag-start yan? Sa family natin. Kaya minsan, nandoon na, hindi na po ako atin kasi ayaw ni husband, ayaw ni ng parents ko. So, dapat na ipaglaban natin ang ating Panginoon kasi nakakatakot po, no? So, napakahalaga na talagang mismo sa atin, dalhin natin sila. Di ba, napakaraming K. Ano daw yung K? Di ba, sa pagdadala natin sa Panginoon. Yung ating kaibigan, kakilala, kalaro, classmate, di ba, kapitbahay, kaaway, kamag-anak. So yun, napakaraming K, hindi nyo makakalimutan yan. So, mag-invest tayo sa Panginoon. Ipahayag natin ang salita niya, no? Di ba, nararanasan natin yung time, yung resources natin, even yung finances natin. So, napakahalaga. Huwag tayong matakot. Di ba ho, na sometimes pagdating na sa finances, ayaw mo na. Or, nag-abono ko, ang dami naman babayaran. Nag-promise sila, hindi naman nagbayad. Okay lang ho yan, fertilizer mo yan eh.
Di ba ho? Ano ba yung abono? Fertilizer. So, nagpa-fertilize ka. After that, pag na-fertilize yung ano mo, di ba ho, mamumunga yan, magpo-fruitful yan, mag-ano ka na ho yan, aani ka na. So, yun po, no, na talagang, even, ano ba yung kaluluwa yan eh, yung ini-invest natin eh, sa mga, ano nga ho, sa flesh nga, di ba, nagagawa nga ho natin, mag-invest ng mga kung ano-ano lang, 'di ba, para sa sarili natin. So, ano yung kaluluwa, napakahalaga 'yon. So, one of the strategy na i-promote natin, no, ang ating Panginoon. So, 'yun po. So, dako ho tayo sa ating conclusion. So, sabi ho sa ating conclusion, the ultimate goal of life, Christian life, is to be confirmed to the image of Christ, demonstrating His love, righteousness, and faithfulness in all aspect of life yon. So, napakahalaga ho na isipin natin, mayroon tayong goal, may layunin, bakit tayo nandito, bakit tayo nagpapagal, bakit natin ginagawa to para sa Panginoon. So, nandoon po na ipakita natin yung pag-ibig natin na may katapatan, di ba po? Kasi, sa ano nga natin sobrang napakaano natin sa pamilya natin, di ba? Sa mga anak natin, sa husband natin, sobrang nandoon talaga yung katapatan mo. So same din sa Panginoon, unahin natin yung katapatan natin na nandoon yung katwiran. Even kung ano man, saan ka man makarating, nandun yung aspeto ng buhay natin na nagpapagamit tayo, no? So, yun lang po. Maraming salamat. So, sige po. So, let's bow your head po again para po sa ating panalangin. Praise you, Father God. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa aming napagbulay-bulayan. Naway hipuin niyo po ang mga puso ng lahat po na nakapakinig, Panginoon, na sa pamuhay nila ito. And we pray, Panginoon, yung aming spiritual na lalo nyo pong maging healthy ito, Lord. Samahan nyo po kami upang maipamuhay namin. Tulungan nyo po kami na maging tapat kami sa gawain nyo, na magawa po namin yung best namin. Maging generous din po kami at maging blessing kami sa mga sa ibang tao, Panginoon, upang ipahayag ang iyong salita. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name, Amen po. I search for you, God of strength. I bow to you in my brokenness. In no other king could have so humbly come to save my soul and heal my heart. I have nothing more than all you offer me. There is nothing else that's of worth to me. I love you, Lord. You rescued me. You were all that I want. You're all I need. Glory, glory. We pray to you. I pray to you
God of peace. I rest in you, my cares released. I have nothing more. I have nothing more than all you offered me. There is nothing else that's offered to me. I love you, Lord. You rescue me. You are all that I want. You're all I need, and I love you, Lord. You rescue me. You are all that I want. You're all I need. You're all you need, Lord. That's it there. In your freedom I will live. In your freedom I will live. I offer devotion. Yes. I offer devotion. All together now. In your freedom I will live. In your freedom I will live. I offer devotion. I offer devotion. Oh, in your freedom I will live. In your freedom I will live. I offer devotion. I offer devotion. Once again. In your freedom I will live. In your freedom I will live. I offer devotion. Lord, I offer devotion. Oh, I love you, Lord. You rescue me. You are all that I want. You're
So, thank you po Ate Evelyn sa very powerful message na inyong binahagi po sa bawat isa sa amin. And alam ko lahat ng nakasubaybay, marami pong natutunan. And we encourage ang bawat isa to share our takeaway lines using This hashtags. To praise God and salamat po sa lahat na nakasama namin dito sa ating Bonfire Night. So salamat po sa ating mga pastors, mga primary leaders po natin na nagbo-Bobble for Friday, sa mga disciples, leaders, and kung invite ka po dito ngayon, bagong nood ka po dito sa ating Bonfire Night, so inaanyayahan ka po namin na maka-involve din sa ating mga online cell group. So continually, we encourage everybody na patuloy niyo pong suportahan ng ating CJS Philippines Facebook page, ang ating CJS Philippines Bonfire Facebook page, yung ating YouTube channel, TikTok, and Instagram. Itong social media po natin, let us make sure na maximize natin ito all for God's glory. And we encourage po lahat ng mga ka-Bonfire Night natin na nakasubaybay ngayon, wag na wag rin po tayo mawawala sa ating simbahay online worship this coming Sunday. So, kung paano tayo nag-prepare sa Bonfire Night, so doblehin natin yung preparation sa ating simbahay at wag nating hayaan na replay tayo, no? So, isikapin po natin na makapanood po tayo ng live, makapagsamba po tayo ng live ng sama-sama. And Sabado pa lang, prepare na natin yung ating mga sarili, tulog tayo ng maaga, and talagang i-offer natin yung sarili natin this coming Sunday sa pagpupuri sa ating Panginoon at sama-sama po tayo mapagpala sa message na hatid ng ating putihing pastor, Pastor Rami Henares Jr. So, thank you and God bless!